Walang kabog-abog na binakura ng China ang inaangkin nilang Scarborough Shoal na pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. May panibago ring insidente ng pananaboy. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Huli sa akto ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang paglalagay ng floating barrier ng China sa entrada ng Scarborough o Bajo de Masinloc nitong Biyernes. Sa kuhang ito ng PCG, kita ang 3 Chinese rubber boats habang kinakabit ang 300 metro na floating barrier o kasing haba ng 3 football field. Matatagpuan yan sa nag-iisang lagusan, papasok at palabas ng Scarborough. Sa litratong ito makikita ang lawak na sakop ng floating barrier. Sa parehong araw, isang barko ng Chinese Coast Guard ang humarang sa barko ng BFAR. Gumamit pa ng malaking LED sign ang barko para balaan ang mga foreign vessel. Ang nakalagay, teritoryo raw nila ang lugar at walang permisong pumasok ang barko ng Pilipinas. Ayon sa PCG, mapanganib ang kinabit na floating barrier dahil pwedeng sumabit at masira ang mga maliliit na bangka. Dahil nga sa harang ay hindi na makapasok ng Bajo de Masinloc ang mga mangingisda. Ang mga sumubok na pumasok naman, mabilis na pinalibutan at itinaboy ng Chinese Coast Guard. So, ang tendency, if you're going to insist in proceeding dun sa shoal, maaaring kainin ng propeller mo yung mga net na nasa ilalim ng floating barrier. Bukod sa kaligtasan ng mga mangingisda, banta rin daw sa kabuhayan at food security ng Pilipinas ang floating barrier, lalo tunet-toneladang isdang nahuhuli sa paligid ng Scarborough. Sa dami ng ebidensya laban sa China, hindi na raw nila ito pwedeng ikaila sa international community. Kaya si Senate President Mig Zubiri umapila sa PCG na alisin na ang floating barrier. Ayon kay National Security Council Deputy General Jonathan Malaya, may karapatan ang Pilipinas na tanggalin ito. Gusto ko lang i-emphasize na ito pong Bajo de Masinloc ay napakalapit sa Zambales, no? Ito pong lugar na ito ay within the 200 nautical miles exclusive economic zone ng ating bansa. Bilang parte ng ating EEZ, tayo po ay may karapatan dyan. So ibig pong sabihin, kung ang tanong po ay may karapatan ba tayong tanggalin yung nilagay na barrier, meron po. Ayon naman kay NSA Secretary Eduardo Año na pagbigay alam na kay Pangulong Bongbong Marcos ang floating barriers ng China. Aaksyon daw ang Pilipinas para matanggal ang mga ito at para maprotektahan ang karapatan ng mga mangingisda. Naniniwala naman ang maritime expert na si J. Batong Bakal na kaya inilagay ang floating barrier ay para pagtakpan ng China ang pinsalang iniwan ng ginagawang paghakot sa mga lamang dagat gaya ng giant clams o taklobo. Sa ngayon, ipapaubaya muna ng PCG sa Department of Justice at Department of Foreign Affairs ang susunod na aksyon. Pero kung si DOJ Secretary Boying Rimulya ang tatanungin, malinaw na may paglabag ang China. Well, if it's within our economic zone, exclusive economic zone, then we will just declare it to be such and that it's a violation of our right to exclusive economic zone and we can remove the same. It will be a civilian undertaking under the Coast Guard. We will not make it a military undertaking. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.